So good morning mga bossing. So ito nga, dinala nga pala namin itong motor na to. Pinasuyo sa amin ng isa nating kabaryo dito. So nagkakaroon siya ng problema na nakita nila na bumibilis na yung tagas na langis dun sa ilalim ng makina niya. So nung dinala namin sa kaibigan nating mekaniko na si Boss Bon ng Purok 3 Barangay San Francisco. So kita niya agad yung possible na problems, oil seal magneto mga bossing. So sira na o maluwang na yung mga oil seal magneto natin. So kinailangan niyang baklasin at syempre kailangan tanggalin yung magneto. Ayun nga mga bossing, kitang kita na yung tagas na langis mula sa oil seal magneto. So kailangan baklasin hanggang sa timing chain. So ayan mga bossing, kitang kita naman yung dumi, dulot ng tagas na langis yung sa ating oil seal magneto. So ngayon mga bossing, kinukuha niya yung mga kailangan bilhin natin para at least makasigurado tayo na yun ang mabibili natin, hindi yung maluwang na o kaya mas masikip na mga oil seal, kasi minsan merong hindi nagkakamatch sa mga oil seal natin mga bossing. So ayan nga, so meron pa siyang kailangan tanggalin dito. So yung mismong takip nung timing chain mga bossing. So ayan, medyo pahirapan yan mga bossing. So nung buksan nga niya at nakita yan mga bossing, tuloy-tuloy na yung tagas ng langis at kita naman natin na mabilis lang natanggal yung mga oil seal kasi nga medyo maluwang na. So nagkakaroon ng play kaya tumatagas na yung langis niya mga bossing. So kasama na rin dyan yung oil seal ng cambio mga bossing. So sira na rin kaya pinalitan na. At syempre hindi lang basta gawa, kasama na yung linis dyan mga bossing. So ayan, nung may salpak na yung mga kinakailangang so nabili na namin dyan at naibigay na namin sa kanya. So habang sinasalpak niya mga bossing, hindi lang basta salpak, kasi kailangan linisin mo yan kasi nabuksan mo na naman yung makina. Bakit ibabalik mo pa ng marumi, di ba? Kaya nga dapat pag ginawa mo sulit na. So ayan mga bossing, nililinis na ni Boss Bon yung mga pyesa. Ayan mga bossing. So kasama na rin dyan na bumili na rin kami ng gas pang linis mga bossing. So ayan, kitang kita naman natin yung trabaho ni Boss Bon. Linis talaga. Ayan mga bossing, binabanlawan talaga para pag binalik malinis na mga bossing. So ayan mga bossing, so kapag meron pa rin tumagas dun sa ilalim ng makina, kalaunan pagkatapos ng mga gawa ni Boss Bon, tinuro niya yung sigunyal, medyo meron na rin konting gasgas mga bossing. So medyo may pagka-oblong. So kung magkaroon man ulit ng tagas, so yun yung possible na magiging problema, yung sigunyal mga bossing. So kapag sigunyal na ang ginawa natin, iisa lang ang ibig sabihin niya mga bossing, overall yung katatakbuhan niya. Pero hindi pa naman ganun kalala mga bossing. Yun nga lang, medyo nakikita niya na ng potensyal na posibleng darating araw masisira or bumigay na. Pero at least susubukan pa rin natin kumpunihin muna sa ngayon kung ano muna yung pwede pang gawin bago tayo mabot sa overall ng trouble mga bossing. So ayan mga bossing, so hindi man natin ma-visualize kung ano yung oblong ang sinasabi, pero may hindi na pantay yung sigunyal mga bossing. So pwedeng doon dumaan yung langis na tatagas kung sakasakali man mga bossing na magkakaroon nga ng problema ulit. Pero hoping na wala nang maging problema kasi alam naman natin kalidad kapag si Boss Bon ang gumawa. So ayan mga bossings, na linis na lahat. So ayan, nilalagay niya yung oil seal para dun sa starter mga bossing. So dyan sa oil seal starter mga bossing, dyan kami medyo nahirapan kasi wala dun sa pinagbibilan namin ng mga bossing pyesa. So nakabili kami sa EHSO. So shout out po sa EHSO mga bossing. So doon kami nakakita. At the same time, yung pyesa nabili namin sa RA mga bossings. So ayan mga bossings, yung oil seal naman para dun sa timing chain. So ayan mga bossing. And then yung isa yung para dun sa takip mga bossing, maya maya ilalagay na rin ni Boss Bon yun. So ayan nga mga bossing, kailangan yung paglalagay hindi basta basta, kailangan pit na pit siya mga bossing. Kaya kailangan ng konting pukpok para at least ma-ensure na lapat talaga yung oil seal natin mga bossings.
Ayan mga bossings, sinisigurado ni Boss Bon na talagang lumapat na. Kaya mga bossings, lilinisan ng konti yung cambio, syempre, kasi dapat kapag nilagay mo yan, malinis para walang sabit kapag gumawa na mga bossings, kasi kailangan linisin mo na. So ayan mga bossings, yung oil seal naman para sa cambio mga bossing. So ayan mga bossing, lapat na lapat naman. Syempre kailangan ng pukpok dyan mga bossings, kasi hindi nga basta-basta kinakabit lang yan. Laging merong allowance yung mga bossing, kasi dapat yan masikip para yung langis hindi tatagas. Yan yung purpose ng oil seal mga bossing, para hindi tumagas yung langis na nagmumula dun sa loob. So habang pinupukpok nga ni Boss Bon yan, hindi kinaya nung gamit niyang pampukpok, so gumamit siya ng medyo bilog para at least maging pit. So ayan mga bossing, unti-unti nang pumapasok yung oil seal natin sa ating cambio mga bossing. Ayan mga bossing, okay na. Konting bit pa. Siyempre dapat pasok na pasok hanggang sa loob yan, lapat na lapat mga bossing. So ayan nga mga bossing, ipipwesto na yung para do sa ating oil seal magneto. So sana yung mga tatagas is hindi na makakatagas ulit. Ano? Ang sabi mo, Boss Dan? Hindi mga bossing, ang ano natin, kapag si Boss Bon ang gumawa, sigurado naman. And kay Boss Bon may warranty naman. Kapag ginawa niya at nagkaroon ng problema, balik mo, walang problema sa kanya, gagawin niya ulit nang wala ng bayad. Pero syempre may konsiderasyon. So ayan nga mga bossings, nilagay na rin yung oil seal para doon sa takip ng timing chain. So ayan mga bossings, linis bago kabit. Ayan, ganyan gumawa si Boss Bon mga bossing. Lilinisin niya muna bago niya salpak. Di katulad ng iba, basta ang importante may salpak lang. Siya hindi mga bossing, isiguraduhin niyang malinis nang wala nang maging problema, kasi yung mga dumi niya yung nakakasira sa loob ng makina natin mga bossing. Kaya mga bossing, so nilalagyan niya ng Beta Gray mga bossing. So shoutout sa iyo Beta Gray, baka naman. So ayan nga mga bossing, so yung motor nga pala natin na to mga bossing, Sim 100, Sim bonus 100 mga bossing, or 110 I mean mga bossing. So ayan mga bossing, ini-ensure ni Boss Bon na pag nilagay niya ng Beta Grace, wala nang magiging leak ng langis dun sa takip ng ating oil seal magneto mga bossing. Ayan mga bossing, kitang kita naman, lapat na lapat. So ibabalik niya na yung tornilyo mga bossing. Syempre wag natin kalimutan, pag may tinanggal ka, ibalik mo. Ayan, mga bossing, hindi lang basta higpit yan mga bossing. Mamaya tingnan nyo kung paano may ensure na naka-lock talaga yung mga tornilyo na yan mga bossing, with matching pokpok and then pihit. Pokpok, pihit, pokpok, pihit. O diba? Tapos kuskos. Syempre ganyan si Boss Bon, salpak, linis. Then ayan bossing, susunod na yung para dun sa timing chain mga bossing. Timing chain nga ba yung mga bossing? Pasensya na kung may mali sa mga nasabi ko mga bossing. So hindi tayo pamilyar do sa loob ng makina mga bossing. So sana tama na lang yung sinasabi natin. Pero pagpasensya na kung mayroon man mali mga bossing. Ang importante, yung mga pinapagawa nating motor, kapag ginawa, sure ball, nagiging maayos mga bossing. So ayun nga mga bossing, sa timing chain nga mga bossing. Ayan, pwesto ng maayos. Tapos ilalagay na yung mga lock o yung mga guide. So ayan mga bossing, si Boss Bon nga pala po mga bossing, siya po yung mekaniko natin
mula sa Barangay San Francisco, Purok 3 mga bossing. So kung gusto nyo magpagawa ng motor, kung gusto nyo ng dekalidad, puntahan lang natin Boss Bon. Ipagtanong nyo lang po yung mekaniko na si Boss Bon sa Purok 3 ng Barangay San Francisco, Concepcion, Tarlac. Kilalang kilala po yan dahil sa kalidad ng gawa niya mga bossing. So ayan po mga bossing. O di ba? Isiguraduhin muna, hindi yung porket na ilagay mo na okay na. O di ba mga bossing? O. So yung pukpok method na yung mga bossing, may purpose yan. Hindi lang po pinupukpok para wala lang. May purpose yan kasi minsan may mga nadidisforma na o nababalyesta ng mga piyesta o guide ng mga ano natin na kailangan din ng konting pwersa mga bossing. Hindi naman purpose is para sirain, syempre kung hindi mas lumapad do sa kinakailangan niyang pwesto o posisyon mga bossing. So di ba? So kasi alam naman ng mga mechanic yan, kahit sino gumagawa mga bossing, may mga technique na kailangan gawin na hindi usual na nakikita natin. Kasi usually kapag nakikita natin yung mga mekaniko, kapag may ginagawa, pag may pinupukpok, nagwo-worry na tayo kasi alam naman natin na minsan nadidisforma lang lalo yung ano. Pero may mga kanya-kanyang control yung bawat mekaniko mga bossings, na alam naman nila kung ano yung susobra at kukulang. Kung merong mang pagkakamaling nangyari, hindi rin naman nila kagustuhan yun. Ang nice lang naman nila is ma-ensure yung pinapagawa natin is magawa nila ng tama, di ba mga bossings? Sino ba naman mekaniko ang gagawa ng pag-alis ng nagpagawa is sira ulit? Walang mekanikong may kagustuhan na ganon. Kalabisan na lang kung meron mang ganon mga bossing. Pero sinisigurado namin sa si Boss Bon, hindi po. Dahil si Boss Bon, kapag ginawa niya yung motor, although may sinasabi siyang may warranty yung mga ginagawa niya, sinisigurado niya bawat gawa niya, pag alis mo, fix na kagad, wala nang balikan, kasi sigurado okay na yung motor mo mga bossings. Kasi alam niya na kapag gumastos yung isa nagpapagawa ng motor, syempre kailangan ibigay mo na yung sulit na gawa mga bossing, di ba? Kanya nga kami tiwalang-tiwala kay Boss Bon pagdating sa pagpapagawa ng mga sira ng motor namin mga bossing. So kung gusto niyo pasira naman yung motor, puntahan nyo kami ni Ka-Under mga bossing, sigurado sisirain namin yan. Joke lang mga bossing. So ayan nga mga bossings, so ay binabalik na sa tamang higpit yung oil seal magneto natin mga bossing. So ayan mga bossings, kuskus muna bago salpak para make sure na walang dumi at makakasira pa dun sa ibabalik natin pyesa sa loob ng makina mga bossings. Ayan nga mga bossings, so lalagyan ulit ng beta gray ni Boss Bon para magpit o maglock sa loob mga bossing. So kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa paggawa ng motor, pwede nyo pong puntahan mismo si Boss Bon, o kaya mag-PM kayo sa amin, mag-comment lang po kayo sa comment section na gusto nyo itanong. Pagka napasyalan ulit natin si Boss Bon, itatanong natin sa kanya at sasagutin namin yung mga tanong nyo hanggang sa abot ng kanyang nalalaman mga bossings. So ayun nga mga bossings, ilalagay na yung takip nung makina. So yan po pala is kasama na yung tune up. So tune up niya na po kanina habang bumibili tayo ng oil seal. So syempre hindi naman iiwanan kagad na okay na yun, hindi. Meron pa rin pong subok-subok yan syempre. So ayun nga mga bossing, so ilalak na lang yung takip ng mga barbula kung di ako nagkakamali mga bossings. So yan po yung problema kapag yung mga wave yung ginagawa, kasi yung mga takip ng ano nila is nakatago mga bossing, singitan kumbaga. Unlike ng ibang motor, yung mga EXT, TMX, yung mga nakalabas yung makina, so medyo wide yung galawan, so hindi sila masyadong pahirapan kung ibalik mga bossing. Ayan mga bossings, ibaba tsaka itaas yung takip na yan mga bossing. So naigpitan niya yung sa baba, yung sa taas na lang mga bossing. So ayan, ibabalik na nga yung takip ng makina natin. Pero Diyos ko, tingnan nyo naman, napakaitim ng takip mga bossing. So nadumudumi yan kasi yun nga lang is tumatagas. So habang tumatagas yan, syempre didikit
sa ilalim at sa gilid ng makina natin na didikitan naman ng mga alikabok, buhangin na nadadaanan natin. At syempre dahil medyo masipag tayong maglinis ng motor mga bossings, ayan mga bossings, kahit magtanim ka ng malunggay tutubo na, ika nga. Pero ganyan po kasi pag si Boss Bon kapag gumawa mga bossings, kitang kita nyo naman, linis todo mga bossing. Talagang lilinisin muna yan bago isara. Yung ibang mekaniko mga bossing, gaya na nabanggit ko kanina, ang importante na gawa na yung sinasabi mong problema, hindi na nila sakop yung linis mga bossing. Pero yung duming yan mga bossings, kapag binalik mo ng ganyan, pwede mag-cause ulit ng problema sa motor mo mga bossings. Kaya si Boss Bon, lilinisin niya na yan para in case na ibalik niya, wala nang posibleng maging problema pa, na katulad ng sinasabi natin na magiging cause yung mga dumi. Siyempre, kapag yung dumi yan pinabayaan mo, magiging problema yan kalaunan. Kaya dapat sa ating mga motorista, panatilihin din natin malinis yung motor natin. Bigyan din natin ng oras yung paglilinis ng motor mga bossing. Parang ako, laging tamad maglinis. Pero ayan si Boss Bon mga bossing, kitang kita nyo, sabi ko nga, linis bago niya salpak mga bossing. O ayan mga bossing, di ba? Malinis na malinis mga bossing yung ibabalik niya. Ayun mga bossing, o todo banlaw mga bossings. Tingnan nyo naman. O yung mga bossing, hanggang sa ilalim ng takip mga bossing, talagang lilinisin ni Boss Bon yan bago niya ibalik. Yun nga lang mga bossing, syempre konsiderasyon, ikaw na yung bumili ng gas pang linis kasi motor mo naman yung lilinisin eh. Ayun nga mga bossings, pinabalik na ni Boss Bon yung takip ng makina ng ating pinagawang motor. So it means tapos na mga bossing yung motor. Ibig sabihin okay na yan mga bossings. Pero syempre susubukan pa rin ni Boss Bon yan kung talagang okay na yung andar, wala na nagiging problema. O ayan mga bossings, konting ligpit muna ng gamit. So para mababad sa gasolina yung mga tornilyo. So ayan mga bossings, binabalik na yung flarings ng ating motor. So ayan nga pala yung motor na pinagawa ng ating kapitbahay dito, kaibigan natin sila Ate Isabel at Ate Beng. So shoutout sa inyo Ate Isabel at saka Ate Beng sa Lunga. So ayan na yung motor natin. So sana wala nang maging problema. So yung ipapagawa na lang natin sa susunod is yung problema naman sa sidecar. So yun, basta dinala natin sa gumagawa saglit, magagawa rin yun mga bossings. Kaya lang ihanda mo yung gastusan, syempre kasama yan kapag nagpagawa ka ng motor o ng kahit anumang sira, kailangan gagastusin mo.